Tinawag ni Nak si Shakian na kanyang kuya at sinabi na gusto niyang magtanong ng isang kawili-wiling tanong. Sumang-ayon si Shakian at hiniling ng babae na maging tapat sa kanya. Tinanong niya kung ang mga kakayahan na ipinapakita niya ay ang kanyang tunay na kakayahan. Sumagot si Shakian na ito ay totoo at pinaalalahanan siya na alam niyang kinamumuhian siya ni Elder Shim at kaya mas mabuting hindi siya lumapit sa kanya. Gayunpaman, ang pagtanggi kay Nak ay hindi madali para kay Shakian dahil ang mga alaala ng unang pagkakataon na nakita niya siya ay nanatili pa rin sa loob niya bilang una sa mga Mirim Faction Superior Generation at ang Phoenix ng Plum Blossom Sword. Siya ay dapat napurihin at hindi mabilang na mga lalaki ang susubok na lupigin siya dahil ang kanyang mga kakayahan at reputasyon ay mas mahusay kaysa sa Shakian. Susundan lamang niya siya ng walang lakas ng loob na makipag-usap sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon, si Nak ay naging isang kagandahan hanggang sa sinasabing siya ang pinakamagandang mandirigma ng Myorima at sa parehong oras ay naging isang bayani. Si Shakian na walang anuman ay sumunod sa mga tao sa loob ng ilang taon, ilang dekada hanggang sa mamatay siya. Sinasabi ni Shakian sa kanyang sarili na kailangan lang niyang tiisin ito ng kaunti pa nang bigla siyang nilapitan ni Sunbi. Hinawakan ni Sunbi si Shakian at tinawag siyang isang enlightened weakling, na nangangahulugang mayroon lamang siyang katatagan at walang kakayahan sa Mirim. Nagsimulang sumigaw si Sunbi na paano naglakas loob si Shakian na kunin ang kanyang babala bilang walang laman na mga salita ng malinaw niyang sinabi kay Shakian na huwag makipag-ugnayan kay Prinsesa Nak. Nagsimulang ipaliwanag ni Shakian na ito ay isang hindi pagkakaunawaan dahil hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang utos at na si Shakian ay naghatid lamang ng isang mensahe mula sa guro sa kanya. Kumalma si Sunbi at binitawan ang lalaki, na tinawag siyang isang impudent bastard at nagpatuloy sa kanyang negosyo. Sinigurado ni Shakian ang kanyang sarili at sinabi na kailangan lang niyang maging matyaga dahil may kaunting oras na lang ang natitira. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Shakian upang makita ang isang herbalist para sa isang pagsusuri. Sinabi ng herbalist na gaano man karaming beses niya siyang suriin, ang kapangyarihan ni Shakian ay laging kamangha-mangha. Idinagdag niya na kahit na si Shakian ay 12 taong gulang, kung iisipin, naabot na niya ang gabi stage. Hindi nakakagulat na siya ay itinuturing na isang himala. Alam ni Shakian na hindi ito ang epekto ng prutas, kundi ang pagsasanay ng plum blossom. Sinabi ng herbalist kay Shakian na siya at ang weakling ay kumain ng ganoong kabuting bagay at na sila ay mga makasariling scoundrels. Pagkatapos ng lahat, dapat ay inalagaan muna nila ang mga matatanda. Nagalit ito kay Shakian. Hiniling niya na itigil ang panunukso sa kanya dahil talagang nakakatawa na tuksuhin ang isang bata at ipahiya ang kanyang master. Nagsimulang tumawa ng malakas ang herbalist at sumagot na siyempre nakakatawa. Pagkatapos ay sinabi ni Shakian na kung tapos na ang kanyang pagsusuri, magpapatuloy na siya sa kanyang negosyo. Ngunit sinabi ng herbalist na mayroon siyang balita tungkol sa kanyang master. At bumalik sa upuan si Shakian. Pagkatapos ay nagpasalamat si Shakian at sinabing labis siyang nagpapasalamat. Sinabi rin ng herbalist na dapat maghanda si Shakian na lumabas. Masaya ang bata dahil matagal na niyang hinihintay ito. Nagpatuloy ang matanda sa pagsasabi na alam ni Shakian na ang mga miyembro ng Lotus Clan ay mas mahusay at mas kahanga-hanga kumpara sa iba pang mga disipulo. Ngunit walang pakialam si Shakian. Sa wakas ay naghintay siya at dumating na ang oras. Masaya si Shakian. Ang ika-14 na escort, Gopang, ay bumati sa mga lalaki at sinabi na mula ngayon ay aalagaan niya sila. Sinabi ni Gopang na tatawag siya ng role. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga pangalan. Hong, Soyen, at Sunbi. Idinagdag din ni Shakian na hindi sila mamamatay o kung ano pa man kaya maaari silang mag-relax ng kaunti. Ang lahat na naghihintay sa kanila ay ang pagbaba mula sa Wasan Mountain. Sinabi ni Dopong na oras na para sila ay umalis at dinala ang mga bata. Nagpasya si Shakian na tanungin siya kung saan sila pupunta. Sumagot si Dopong na aabutin nila ang timog, tatawid sa Chongqing at darating sa Guhao. Ang babaeng si Soyen ay nagtanong muli kung tiyak na Guhao. Sinabi ni Yapong na ito ay isang provincial area sa hangganan ng light at dark factions. Idinagdag din ni Gopong na kasing delikado dito tulad ng sa Guhao. Mayroong maraming masters mula sa Justice Faction sa paligid kaya hindi sila masasaktan o mamamatay sa oras na ito. Masaya lang si Shakian na patungo sila sa Chongqing.
Iniisip niya ang tungkol sa kayamanan ng Triple Sublime Mind. Sa lahat ng direksyon, ang Chongqing ay ang sentro ng impluwensya ng Justice Faction. Ang kayamanan ng Triple Sublime Mind ay nasa Chongqing. Ang kanilang grupo ay pumunta sa timog mula sa Shani, dumating sa Chongqing, at nagpatuloy sa timog sa Goal. Ngunit si Seo Chong ay walang paraan upang makapasok sa kayamanan, at kung mayroon man, magiging sanhi ito ng mga problema. Ang kayamanan ay hindi para sa pagpapakita. Ang mga organisasyon at warships ay nagkukubli sa paligid. Hindi pa siya maaaring kumilos. Bigla, napansin ni Sunbi ang isang barko at tinanong ang matanda kung anong uri ng barko ito at saan ito pupunta. Kaya sinabi sa kanya na tingnan ang layag at sinabi ni Gopong na ang barko ay tinatawag na Hosen, isang uri ng border ship. Ang lalaki na nagmamaneho ng bangka ay hiniling na pakalmayan nila ang kanilang intensyon na pumatay at pakalmayan. Lumapit ang barko at ang lalaki mula sa barko ay humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanilang paglalakbay sa ganoong malinaw na panahon. Idinagdag din niya na sila ay mga miyembro ng 18 pirate groups na nagpoprotekta sa tubig ng ilog na ito at pinrotektahan nila ang tubig ng ilog na ito ng walang bayad. Kaya napasok sila sa isang mahirap na sitwasyong pinansyal at tinanong nila si Gopong kung hindi ba masyadong problema na bigyan sila ng bayad para sa kanilang mga pagkalugi sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang pera. Sumagot si Gopong na binabantayan nila ang tubig ng ilog na ito kaya ito ang pinakamaliit na magagawa niya at idinagdag niya na wala silang masyadong pera at iyon lang ang mayroon sila. Kinuha ng pirata ang tribute at sinabi na isang karangalan para sa kanya na makilala sila. Nagsimulang sumigaw sina Sioyon at Sunbi kung bakit siya sumuko sa mga piratang ito. Hindi nila dapat hayaan na makatakas sila. At kahit na wala silang karanasan sa pakikipaglaban sa tubig, ang mga pirata ay walang katapat sa mga espada ng Wasan. Labis na nagalit si Gopong at sumigaw sa kanila na manahimik. Humingi siya ng paumanhin sa lalaki na nagmamaneho ng bangka, na nagpapaliwanag na ang dalawa ay masyadong masigasig. Tinanong ni Yuping kung seryoso ba silang iniisip niya na natatakot siya sa mga pirata, upang magbigay ng ilang pera nang walang paglikha ng isang salungatan kung ginawa nila ang kabaliktaran, maaari itong maging sanhi ng mga problema. Hindi naintindihan ni Sioyon at Sunbi kung anong mga problema ang tinutukoy ng matanda at sinabi niya na sa simula ang isang buong bansa ay hindi magagarantiya na maglaman ang bawat pirata at tinanong kung alam nila kung bakit at pagkatapos ay sumagot si Shakian na ito ay dahil ang mga pirata ay mga bihasang mandaragat at mayroon silang kalamangan sa tubig sa kanilang mga pag-atake. Kinumpirma ni Gop at sinabi na kung may nagpasya na tumakas, ang balita ay agad na makakarating sa 18 grupo. Pagkatapos ay tinanong ni Gopong kung sino sa tingin nila ang magiging biktima sa sitwasyong ito, kung hindi sila at hindi ang Wasan faction. At ipinaliwanag ni Gopong na ang biktima ay ang marangal na mamamayan na nagmamaneho ng bangka. At kahit na pumatay sila ng ilang pirata, hindi gagawin ng mga pirata ang isang daliri sa Wasan, ngunit ang kanilang target para sa paglabas ng kanilang pagsalakay ay ang bangkiro. Nagsimulang sumigaw si So na hindi nila kasalanan. Sinabi ni Gopong na hindi nila sinasabi kung sino ang tama at kung sino ang mali. Hindi lihim na ang ika-18 na grupo ay dumadaan sa maling landas. Ito ay natural para sa kanila. At idinagdag din ni Gopong na kung ang mga lalaki ay hindi kukuha ng responsibilidad para sa buhay ng bangkiro, mas mabuting iwanan ang lahat tulad ng dati. At kung kumalat ang balita tungkol dito, walang mag-aalok sa kanila ng kanilang bangka at escort muli. At para matigil ito, dapat mawala ang 18 factions. Ngunit ang kanilang sukat at kapangyarihan ay hindi ganoon kaliit. Hindi lamang ang Wasan faction, kundi pati na rin ang Murya Alliance ay dapat kumilos. Sa makatuwid, ito ay hindi rin nararapat. Tinanong ni Dupong kung alam nila kung bakit, at sumagot si Shakian na guguluhin nito ang balanse dahil ang kapangyarihan ng pinakamakapangyarihang mga organisasyon ay lumilikha ng isang perpektong balanse. Sila ay pantay sa kapangyarihan, kaya wala sa kanila ang maaaring kumilos. Kung ipinahayag ng Mirim ang 18 grupo bilang mga kaaway nito at nagsimula ng isang digmaan sa kanila, mawawala ang kapangyarihan ng militar nito, ang natitirang mga bahay ay maaaring magsama-sama at palitan ng mahinang Murima Union. Sumagot si Gopong na naintindihan ito ni Shakian ng husto. Idinagdag niya na alam din ito ng mga lalaki. Hindi lang nila gusto na aminin ito.
Sa ilang pagsisisi, sinabi ni Gopong na hindi niya naintindihan ang kanilang mga pag-asa, ngunit ang malaking kapangyarihan ay may kasamang matinding katotohanan at kailangan nilang isipin iyon. Sa wakas, dumating sila sa Gel. Sinabi ni Gop na mayroon silang negosyo doon at kailangan nilang magmadali. Doon ay sinalubong sila ng hari ng mga mangangalakal na si Lee. Ang kanyang pangalan ay hindi masyadong kilala ngayon, ngunit sa hinaharap, siya ay magiging unang mangangalakal sa mga sentral na rehiyon. Naintindihan ni Shakia na ang hari ng mangangalakal ay hindi isang tao na dapat maging kaaway. Kailangan niyang magkaroon ng pera na. Ito sa kanyang panig. Alam ni Shakia na hindi na kailangang mag-alinlangan sa kanyang mga kasanayan. At kung iiwan niya ang kayamanan sa pangangalaga ng hari ng mangangalakal, siya ang magiging namamahala dito. At kung si Lee ay sinuhulan, siya ay magiging pinagkakatiwalaang tao sa mundo. At kapansin-pansin na si Shakia ay maaaring magtiwala na iwanan sa kanya ang mga kayamanan. Bigla, nilapitan ng isang hindi kilalang lalaki si Gopong. Nagsimula siyang humanga sa kanila at sabihin na mukhang mga maharlika sila at malamang na mga swordsman sila mula sa faction. Sinabi ng lalaki na siya ay isang mangangalakal mula sa mga probinsya. At nakita ang kanilang matayog na gate, hindi niya mapigilan ang kanyang paghanga. Sumagot si Gopong na hindi na kailangan para sa kanila na mag-unpack ng kanilang mga gamit sa inn. Kaya, hayaan siyang dalhin sila sa Kayan branch ng Mirim Union, at kung magpasya siyang gumawa ng isang kakaiba, hindi ito makakatakas sa tingin ni Gopong. Magalang na yumuko ang lalaki. Sinabi ni Gopang sa mga lalaki na kung ang kanilang destinasyon ay isang murmur, hindi sila kailangang manatili sa isang Miram at kung walang iba pang nasa isip, bibigyan sila ng tirahan doon. Nagulat ang mga ngalakal mula sa hinterland na nagbibigay sila ng pabahay sa Miram at tinanong niya si Gopong ng kanyang pangalan. Ibinigay ni Gopong ang kanyang pangalan at sinabi na ang lalaki ay napakamapagkusa. Naisip ng mga ngalakal na si Gopong ay isang big shot. Hindi makahinto ang mga ngalakal at sinabi sa kanyang sarili na mayroon siyang isang uri ng pambihirang premonition dahil ang mga ito ay mga estudyante mula sa dakilang Wasan. Hindi na ito matiis ni Sunbi at sinabi sa mga ngalakal na manahimik dahil nawalan na ang lahat ng kanyang hiya. Tinanong ni Hyuping si Sunbi kung anong uri ng asal ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang residente ng faction at dapat ay maayos at mas palakaibigan. Humingi ng paumanhin ang mga ngalakal at sinabi na tila nagdulot siya ng ilang awkwardness at na dapat siyang magpabuti sa hinaharap at hiniling niya na sundan siya. Dinala sila ng mga ngalakal sa Kayan branch at sinabi na nandoon na sila at mabilis siyang nagpatuloy sa kanyang negosyo. Sinalubong sila ng Kayan branch manager, Shin, na nagsabi na isang karangalan na makilala ang ika-14 na pinarangalan na swordsman. Sumagot si Yapong na isa ring karangalan para sa kanya na makilala ang branch manager na nag-uutos sa frontline sa Gu. Sinabi ni Shin na inutusan niya na maghanda ng tirahan at pagkain at tinanong kung ano ang ginagawa ng mga lalaking iyon, mga miyembro ng Lotus Union, kasama niya. Sinabi ni Shin na masaya siya na magkaroon ng pagkakataon na makilala ang master na magiging responsable para sa hinaharap ng Wasan sa taong ito. Sumagot si Gopong na sa pangalan ng Wasan faction, tiniyak niya sa kanila na anuman ang misyon na ibigay sa kanila, magagawa nila itong isagawa. Sumagot si Shin na si Gopong ay marangal na walang katulad at sinabi na sasabihin niya sa kanila sa lalong madaling panahon ang kanilang misyon. Binalaan din ni Shin na ang pamilya ng hari ay nasa kung ngayon at marahil ay magsasama-sama sila sa misyon, kaya sulit na makilala sila. Naalala ni Shakia ng pamilya ng hari ng Zuga at hindi niya alam kung ito ay ang tamang oras o hindi. Ang dakilang ministro na si Sak ay lumapit kay Gopong at binati siya. Natuwa si Gopong na makilala siya pagkatapos ng 3 taon. Tinanong ni Sak kung ang mga kabataang ito sa likuran niya ay mula sa Lotus Union. Kinumpirma ni Gopang. Sinabi ni Sak na dinala lang niya ang pamilya ng hari upang siya ay maging isang mahusay na batang henerasyon sa faction at kung ang lahat ay magiging maayos, gusto niyang lumikha ng isang lugar kung saan maaaring isagawa ang mga negosasyon sa pagkakaisa. Ipinakilala ni Sak ang kanyang mga pamangkin at pamangkin na babae. Lumapit si Sang kay Gopong at binati siya na sinasabing sa Kangho ay nabigyan siya ng titulong Beautiful Jade Sage. Pagkatapos ay ipinakilala ng batang babae na si Siran ang kanyang sarili at sinabi na si Sang ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Sumigaw si Shakian sa kanyang pangalan sa pagtataka.
Agad na humingi ng paumanhin si Shakian. Sumagot si Sak na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil sa kabilang banda ay masaya siyang malaman ng isang miyembro ng Lotus Union ang kanilang siran. Pagkatapos ay ipinakilala ni Sak ang bata kay Zul. Maingat siyang lumapit at ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabi ni Sax na karaniwan ay hindi siya nagpapakita ng sarili, kaya hindi nakakagulat at hiniling na tandaan na siya ay reserved. Samantala, sinabi ni Sunbi kay Seo na mayroon siyang pakiramdam na magiging kaibigan ni Shakian ang kanyang nakababatang kapatid. Si Shakian, sa totoo lang, ay hindi man lang nag-isip na maging dito. Iniisip lang niya ang posibilidad. Ang panahong ito ay nasaksihan ng kapanganakan ng isang hindi kapani-paniwalang bilang ng mga bayani na bumaba sa kasaysayan sa bawat henerasyon. Si Sang, na kalaunan ay tatawaging Celestial Warrior, ay magiging isa sa mga bayaning ito. Nang ang mundo ng Murem ay napuno ng mga digmaan, nagpakita si Sang ng kamangha-manghang mga kasanayan. Si Sang ay mahusay sa diskarte sa militar at taktika, habang ang nakakaintriga na si Serem ay naging isang eksperto sa politika. Sa panahon ng digmaan, ang karamihan sa mga taktika ng Murya ay nilikha ng dalawang ito. Naisip pa ng mga tao na si Ju ay muling nagkatawang tao bilang isang lalaki at isang babae. Si Zu na tinasa ng kaunti mamaya ay naging isang prioridad na gustong tao kasama ng dalawang iyon. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay hindi inaasahan ni Shakian na makita si Zu sa ganoong lugar. Sa oras na ito, sumisigaw si Sak kay Zu na tumayo ng tuwid at tinawag siyang isang loser at na kung titingnan mo lang siya, agad kang madidismaya at magagalit. Sinabi ni Sak na ang lahat ay dahil kay Zu at na siya ang lumikha ng ganoong gulo at iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag na isang frivolous eccentric. Nagulat si Shakian sa ganoong kakilakilabot na pagtrato. Sinabi ni Sax na hindi siya humihingi ng marami, kundi ang gawin ang regular na pagmumuni-muni tulad ng iba at itigil ang pag-aaral ng mga walang silbi na bagay tulad ng kung paano gumagana ang mga makina. Ang paggawa ng makina ay isang sining na inabandona at itinuturing na walang silbi. Sa sining ng paggamit, ang paggawa ng makina ay ang pagmamalaki ng pamilya ng Zuga. Ngunit ngayon ang kombinasyon na ito ay nakalimutan. Kung ang puwersa ng kaaway ay isang hiyas, kung gayon ang pagkasira nito ay nakakuha ng ilang atensyon. Ngunit hindi iyon ang punto. Ito ay nakalimutan dahil sa dalawang demonic forces. Sa makatuwid, ang pag-aaral ng isang bagay tulad ng istruktura ng mga mekanismo ay sapat na upang makakuha ng paghamak. Samantala, tinanong ni Sioyon si Sang kung ang kanilang nakababatang kapatid ay kakaiba din sa Hua Mountain Sect. At bigla, humingi ng paumanhin si Zu para sa kanyang pag-uugali. Sumama si Sioyon kay Sanggo at nagsimulang makipag-usap si Sunbi kay Siran. Tinanong ni Shakian si Kapong sa oras na ito kung maaari siyang sumama kay Zu na nagpapaliwanag na kahit na siya ay tinawag na isang frivolous eccentric, makakahanap sila ng karaniwang batayan. Tumawa si Sioyon at sinabi na ang mga kakaibang tao ay naaakit sa isa't isa. Nilapitan ni Shakian si Ju at tinanong kung gusto niyang maging kaibigan ng kanyang tiyuhin. Si Zu ay naging napaka-agresibo at sumagot na si Shakian ay 2 taon lamang na mas matanda sa kanya at nagsimulang sumigaw sa kanya na itigil ang pagsasalita. Nang walang kabuluhan, tumawa si Shakian at sinabi na siya ay isang maliit na malakas na lalaki at kung makikita ito ng kanyang tiyuhin, matatakot siya. Mas lalong nagalit si Zu at tinanong kung ano ang sinusubukan niyang makamit. Sumagot si Shakian na gusto lang niyang maglaro. Naintindihan ni Shakian na kailangan lang niyang paunahin siya dahil kahit na isang maling hakbang ay delikado sa kanya. Hindi inaasahan, sumagot si Zu kay Shakian na kakaiba para sa kanya na sabihin ang ganoong bagay. Ngunit mas mabuti para kay Shakian na huwag makipag-ugnayan sa kanya. Itinuring ni Zu ang kanyang sarili na isang kaawa-awang tanga na hindi pa umabot sa 20% ng Heavenly Minor Star Attack Mastery at nahuhumaling sa mechanism construction. Kaya, siya ay ganap na walang silbi sa panahong ito. Alam ni Shakian na ito ay kakaiba at tulad ng iminungkahi ng kanyang palayaw na Ju, aabutin ng ilang oras bago pahalagahan ang kanyang mga talento. Si Ju ay natagpuan habang nag-e-explore sa kayamanan ng Triple Sublime Mind. Nangyari ito dahil ang ilang mekanismo ay nasa kayamanan. Ang faction, lalo na ang pamilya ng Zuga, ay nagawang makakuha ng isang malaking halaga ng kayamanan salamat sa kaalaman ni Zuga sa mga mekanismo. Sa sandaling iyon, nagpasya si Zu na ang paghamak sa kanya ay magtatapos.
Hindi siya maaaring maging mas mali. Siyempre, may mga taong nagbago ng kanilang isip tungkol sa kanya, ngunit karamihan sa mga tao ay naisip na siya ay hindi bababa sa mabuti para sa isang bagay. At nang halos ganap na makalimutan si Zhu, ang kanyang pag-iral ay naging kilala muli. At ito ay dahil sa istruktura ng mga mekanismo. Ang mechanical engineering, na itinuturing na walang silbi, ay nabuhay muli sa panahon ng mga digmaan. At dahil ang kasanayan ng mekaniko ay nakalimutan, ang tanging isa na makakagawa ng mga kinakailangang aksyon ay si Zhu. Kalaunan, ang impluwensya ng pamilya ng hari ay tumaas ng husto. Natural lang ito dahil ang tanging tao na tinawag na isang eksperto sa paggawa ng mga mekanismo ay si Zhu. Gayunpaman, ang pag-iwan sa lahat ng trabaho kay Zhu ay napakasira sa kanyang mga nerves. Siya ang tanging naintindihan ng mga mekanismo at sa makatuwid ay kailangang bantayan ang lahat. Nagtrabaho siya sa lahat ng mag-isa at ang kanyang silid ay nasa ilalim ng pagbabantay, isang tinatawag na guard. Sa ilalim ng ganoong presyon, imposible na mapanatili ang kanyang isip at katatagan. Sa wakas ay nagtrabaho ng labi si Zhu at nasunog, mga 10 taon mamaya, siya ay nagpakamatay. Sa oras na ito, sumagot si Shakian kay Zhu na alam niyang malayo siya sa isang regalo, isang kaawa-awang tanawin na umiiyak tungkol sa lahat. Ngunit sinabi ni Shakian na alam niya na si Zhu ay nababaliw sa istruktura ng mga mekanismo. At hindi yun masamang bagay. Sa kabaligtaran, ang pagiging interesado sa isang bagay na hindi po nanggahasan ng iba ay kamangha-mangha. At kung mananatili siya sa kanyang pananampalataya at patuloy na magtrabaho ng husto, walang bagay sa mundo na hindi niya makakamit. Sa makatuwid, ang isang tao ay hindi dapat tumigil anuman ang sabihin ng iba at pumunta sa paraan na gusto ng isang tao at din tulad ng ginawa niya dati na huwag isuko ang lahat ng kanyang nakamit ang lahat ng kanyang natutunan na huwag talikuran ito at na kung ang mundo ay hindi tumatanggap nito kung gayon si Shakian ay tatanggapin at ang mga nagpapabe sa henyo na bata ay malalaman ang kanyang galit. Si Zhu ay simpleng nabigla sa ganoong mga talumpati. Hiniling ni Zhu na sabihin niya ang totoo at tinanong kung hiniling ba ng tiyuhin ni Shakian na paunahin siya upang maimpluwensyahan siya sa anumang paraan at sinipa niya si Shakian. Pagkatapos ng ilang oras, ipinakita ni Shin ang mapa kay Gopong at sinabi na ang paglipat mula sa Gaho, aabutin sila sa silangan sa loob ng 2 araw at makakarating sa Wong. Sa loob ng 2 o 3 buwan na lakad, aabutin nila ang isang nayon kung saan mayroong mga merm sa isang ilog ng masasamang bandila. Sinabi rin ni Shin na mula sa ulat ngayon nalaman nila na naitulak sila pabalik at umasa siyang susuportahan sila ng mga mandirigma ng Guho Branch Merima. Sumagot si Sak na maaaring medyo delikado ito ngunit magiging magandang karanasan ito para kinasang at siran na mahusay. Kinumpirma ni Dopong na susuportahan ng Hua Mountain Sect ang ideya. Sumagot si Shen na sa kasong iyon dapat silang umalis ngayon sa ganap na 1 p.m. Samantala, naglakad si Shakian kasama si Shu. Sinabi ni Zhu na walang digmaan sa pagitan ng tunay na faction at ng maling faction. Kaya bakit ang Gaho ang tanging lugar kung saan mayroong kaguluhan at pagkakasalungatan? Sumagot si Shakian na ang Guho ay isang lugar na naghihiwalay sa 2 factions kahit na nabuo ang kapayapaan at pagkakaisa. Kung hindi nila kayang patayin ang isa't isa sa mga front lines, magreresulta ito. Napagtanto ni Shakian na si Zhu ay talagang interesado lamang sa mga mekanismo at walang alam tungkol sa kung ano ang nangyayari sa MERM. Kaya kailangan niyang ipasok yun sa kanyang ulo. Sinabi ni Shakian kay Zhu na gaano man siya subukan na panatilihin ang kontrol, ang mga sundalo ng MERM ay mapagpasensya at may galit, at ang Guho ay isang ganoong lugar. Ang mga tanikala ng patronage at galit ay ginagawang hindi niya mababago ang anuman. Sino man ang sumubok, hindi niya masira ang mga ito gamit ang henyo. Tinanong ni Zhu kung ano ang ibig niyang sabihin sa henyo, at ang kanyang mga intensyon ay halata, ngunit hindi sila ganoon kasama. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Zhu na kung ang ibig sabihin ni Shakian ay isang bagay na iba sa henyo, kung gayon kung ang tiyuhin niya ang nagpadala sa kanya, kung gayon ito ay isang murang panloloko. Hiniling ni Shakian sa maliit na bata na maging mapagpakumbaba dahil alam niya na siya ay itinuturing din na kakaiba sa Mount Hua. Alam ni Shakian na ang kanyang kalikasan ay napaka-unstable, ngunit hindi niya naisip na siya ay napakamarupok at talagang kakaiba. Ngunit alam ni Shakian na kung hindi siya naniniwala sa weirdo na ito, walang iba pang gagawa.
Binigyan ni Shakian si Zhu ng isang magiliw na sampal sa likod ng ulo at sinabi na marami silang trabaho na gagawin. Nagsimulang sumigaw si Zhu na siya ay baliw. Samantala, dumating si Mr. Sak sa mga mandirigma. Sinabi niya na nalaman lang niya ang tungkol sa nangyari nang dumating siya at hiniling niya ang isang mas detalyadong paliwanag. Ang isa sa kanila ay nagsabi na ang ilog ng kasamaan ay 600, ang unyon ng Murima ay 400 at mayroon silang 3 Supreme Masters ngunit hindi isang solong superior. Sinabi ni Sax na ang unang bagay na gagawin nila ay alamin ang pag-unlad ng labanan at magpasya. Ngunit siya ay naabala ng isang sundalo na tumakbo sa tolda at nagsimulang sumigaw na mayroon siyang isang mahalagang mensahe. Tinanong ni Sak kung ano ang nangyayari at sinabi ng mandirigma na dumating ang balita na isang trio ng mga baliw na aso ang nakita sa labanan laban sa ilog ng kasamaan. Sinabi ni Dapong na gaano man ito tingnan, hindi sila makapag-relax kaya iiwanan niya sina Sunbi at Sio sa dalawang mandirigma. Nagtaka si Shakian kung bakit silang dalawa lang. Sumagot si Gapong na nakalimutan niyang sabihin sa kanya ng maaga at na gusto talaga niya siyang isama ngunit naisip niya na magiging masyadong mahirap na magdala ng 3 mandirigma mula sa Kian. Kaya wala siyang pagpipilian kundi iwanan siya ang pinakabata dito. Malungkot si Shakian ngunit sumang-ayon siya at ninais sa kanila ang isang ligtas na paglalakbay at naipagdarasal niya ang kanilang kapakanan. Lumitaw si Dapong sa larangan ng digmaan. Natuwa ang mga Vins na makita ang ika-14 na kasamang swordsman. Natuwa rin si Sak na ang mga aso na ito ay walang anuman laban sa kanya. Tinanong ni Siran si Sang kung ano ang nangyayari sa kanya. Sumagot siya na sa ilang kadahilanan ay masyadong kakaunti sila. Lumapit si Sang kay Tiyuhin Soko at sinabi na naisip niya na sila ay nasa bitag dahil mayroong 100 hanggang 150 katao sa unit ng kaaway. Sumagot si Sak na mayroon siyang kaunting karanasan sa mga gawain ng militar, kaya marahil ay nagkamali lang siya. Sinabi ni Sak na mas mabuting tingnan niya ang unahan dahil ito ang huling buhay ng ilog ng kasamaan. Bigla, ang isa sa mga mandirigma ay tumingin sa pamamagitan ng binoculars at natakot. Nagsimula siyang sumigaw na inaatake nila ang lungsod habang nasa bukid sila. Ang ilan sa mga sundalo ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ang ilan ay gustong tumakas dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa mga babae at bata. Walang sino man ang inaasahan na sila ay mabibitag. Samantala, tumingin si Shakian sa malayo at sinabi na mayroong mga 100 sa kanila, ngunit dapat mayroong isang master doon. Alam ni Shakian na mayroon lamang silang isang first-class warrior. Inaasahan niya na ang mga henyo ay marahil ay napagtanto na ito ay isang bitag. Inaasahan ni Shakian na tiyak na magpapadala ng reinforcements. Kailangan lang niyang maghintay hanggang sa oras na iyon. Napansin din niya na nawala si Zhu sa kanyang paningin. Naisip niya na ang maliit na bata ay nagtago matapos malaman ang tungkol sa gulo. Ito ay para sa kabutihan. Nagtipon si Shakian ng kanyang lakas at sinabi sa kanyang sarili na oras na upang magsimula. Sa oras na ito, ang mga kaaway ay nakalusot na sa gate. Ang isa sa mga kaaway ay sumugod at nagsimulang sumigaw para sa kanila na lumabas dahil siya ay si Pak. At nang nalaman niya at naging tahimik, kahit na ang mga bata ay tumigil sa pagiyak. At pagkatapos ay bigla niyang napansin si Shakian sa harap niya. Hindi naintindihan ni Pak kung sino ang lalaking ito na nakatayo sa harap niya. Sumagot si Shakian na hindi na niya kailangang malaman kung sino siya dahil mamamatay na rin naman siya. Tumawa si Park dito. Pagkatapos ay tinanong ni Park si Shakian kung lalaban ba talaga siya sa kanilang lahat ng mag-isa. Sumagot si Sik na hindi siya nag-iisa. Sumagot si Pak na medyo excited pa siya dahil sa tiwala niya sa sarili. Sumagot si Shakian na parurusahan niya siya ng espada dahil sa pagmamaliit sa kanila. Nagsimula ang labanan. Bigla, isa pang kaaway ang nagtanong kay Shakian kung ano ang nagbigay sa kanya ng ganoong tiwala at inatake ang lalaki. Hindi ito inaasahan ni Shakian dahil lagi siyang nasa likuran. Tinanong ng kaaway kung nabasa ba ang kanyang pantalon sa takot. Ngunit nagsama-sama si Shakian at napagtanto na oras na para siya ay sumulong. Nagsimula siyang hawakan ang linya. Nagsimulang ilapat ni Sakan ang diskarte ng Qigong Miwa, Butterfly Dance, at pati na rin ang Overthrow of Sensual Beauty. Nagawa ni Shakian na talunin ang isa pagkatapos ng isa pa. Ginamit din niya ang Plum Blossom Technique. Pinanood ito ni Park at labis na nagalit.
Nagsimula siyang sumigaw at tanungin si Saki kung sino siya. Sumagot ang lalaki na dumaan lang siya. 30 minuto bago, sinubukan ni Shakian na gumawa ng isang uri ng taktika kasama ang natitirang mga mandirigma sa lungsod. Sinabi ni Shakian sa kanila na maghintay sa harap ng gate, na harangin ang mga kaaway upang hindi sila sumugod ng sabay-sabay. At ang mga Secondus Warriors ay dapat manatiling malapit at magbigay ng insurance sa mga lugar kung saan kailangan ang kanilang tulong. At sa wakas, sa gitna, si Shakian ay lalaban sa isang kaaway pagkatapos ng isa pa. At sa ganitong paraan marahil ay magagawa nilang manalo. Ang isa sa mga mandirigma ay hindi naniwala kay Shakian sa una. Ngunit pagkatapos makita siya sa labanan, napagtanto niya na mayroon silang proteksyon ng Hosen. Samantala, sinabi ni Shakian sa kanya na maging alerto dahil ang kaaway ay masyadong pinipilit at naintindihan niya ang kanyang damdamin, ngunit sila ay masyadong kakaunti at kailangan nilang magsama-sama. Bigla, isa pang kaaway ang umatake kay Shakian, na sumisigaw na mamamatay si Shakian sa sandaling iyon. Gayunpaman, nagawa ng lalaki na gumamit ng depensa sa oras. Nagsimulang tumawa ang kaaway. Ano ang faction ng Hosen na lumalaban para sa karangalan sa pamamagitan ng pagsipa? Sinagot siya ni Shakian. Sa una, siya ay isang convinced swordsman. Ngunit pagkatapos pumunta sa digmaan, nagbago ang kanyang isip. Tinalo siya ni Shakian. Ang isa sa mga kaaway ay nagsimulang sumigaw na 30 mandirigma na ang nahulog. Narinig ito ni Park at nagalit. Inutusan niya siyang mag-isip ng positibo. Pagkatapos ng lahat, kung lumaban sila ng buong lakas laban sa 30 tao, kung gayon dapat silang pagod. Alam ni Park na walang paraan upang umatras. Ang mga ordinaryong tao ay maaaring magawa. Ngunit dahil siya ang responsable sa lahat ng ito, tiyak na siya ay hahabulin. Bigla, sumigaw si Pak sa kanyang mga mandirigma na sinuman ang pumatay sa batang ito ay ire-report sa senior officer at gagantimpalaan ng ginto. Sa pagdinig ng salitang ginto, ang mga kaaway ay naging mas nagagalit at may ligaw na mga mata, nakita nila ang biktima ni Shakian sa harap nila. Napagtanto ni Shakian na ito ngayon ay isang tunay na ambush. Bigla, 1,000 araw ang lumitaw sa kalangitan. Hindi maintindihan ng mga kaaway kung saan sila nanggagaling. Sa oras na ito, si Zhu ay nakatayo na may bamboo crossbow sa kanyang mga kamay at masaya sa kanyang tagumpay. Napagtanto ni Shakian na ito ay tiyak na ang ginamit ng Tang Clan of Sichuan sa panahon ng digmaan. At bilang mga tao ng karangalan, nahihiya silang gamitin ang imbensyon ni Zhu dahil ito ay isang killing device. Kaya, ibinenta nila ito sa Tanlan. Hinangaan ni Shakian ang kanyang sanggol. Alam niya na sa hinaharap, si Zhu ay tiyak na magiging isang namumukod tanging tao. Sumigaw si Shakian kay Zhu na ito ay isang mahusay na trabaho at siya ay walang alinlangan na isang henyo. Kaya kailangan niyang tulungan ang kanyang nakatatandang kapatid at gagawin nila ito ng magkasama. Hindi nag-overboard si Zhu sa kanyang papuri at sinabi kay Shakian na nagsasalita siya ng walang kabuluhan muli. Sumigaw si Pak sa oras na ito sa kanyang mga aso na umatake at sirain ang lahat sa kanilang landas. Sa kabila ng kanyang edad, lumaban si Shakian ng may dignidad at pinrotektahan ang mga babae at bata na umasa lamang sa kanya. Napansin ng bata na ang mga espiritu ng kanyang mga mandirigma ay mababa at sila ay pagod. Kaya nagpasya siyang pasayahin sila. Nagsimula siyang sumigaw na siya ay si Shakian mula sa Hosen faction at humihingi siya ng suporta mula sa maluwalhating mga mandirigma. Alam ng mga mandirigma na bata pa siya, ngunit naniwala sila sa kanya at sumigaw para sa lahat na sundin ang batang master na si Sakin. Hindi naintindihan ni Park kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Sigurado siya na ito ay isang bluff dahil si Shakian ay nakikipaglaban ng walang pahinga at marahil ay pagod. Sumagot si Shakian na sa normal na mga pangyayari, magiging ganoon, ngunit hindi sa kanyang kaso. Hindi man lang siya pagpapawisan. Nagsimulang sumulong si Sakin sa kanilang kawan at nagsimulang tumakas ang mga aso ni P. Hindi ito inaasahan ni Pak at nagsimula rin siyang tumakas mula doon. Gayunpaman, nagawa ni Shakian na hawakan siya sa oras at sinabi na hindi pupunta si Park kahit saan dahil kailangan niya ang mga detalye ng operasyon mula sa kanya. Nagsimulang sumigaw si Park na hindi niya alam ang marami at hiniling na pakawalan siya. Pagkatapos ay sumagot si Shakian, na kailangan niyang patayin siya sa kasong iyon.
Pagkatapos nito, nangako si Park na sasabihin ang anumang gusto niya at gawin ang anumang sinabi ni Shakian. Sa wakas, dumating si Gopang at si Mr. Sak sa mga gate ng lungsod. Sa pagkakita ng mga sirang gate, natakot silang makita kung ano ang nangyari. Ngunit nang pumasok sila at nakita ang bundok ng mga natalong kaaway at si Shakian, napagtanto nila na tinalo sila ng mga mandirigma. Nagsimulang interogahin ni Sak ang senior warrior at sinabi na kahit na ang mga tropa ng ilog ng kasamaan ay binubuo ng mga third-class warriors, siya ay mag-isa na tinalo ang isang buong daan. Nagsimulang sumigaw ang mandirigma na ang lahat ng ito ay hindi kanyang merito, ngunit ang batang master na si Sakin. Nagalit si Sak at inutusan siyang sabihin ng lahat kung paano ito nangyari. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na siya ay 12 taong gulang pa lamang. Sumigaw ang mandirigma na totoo yun at gayunpaman nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Pagkatapos ay sumagot si Sak na kung sasabihin niya na ang lahat ng mga mandirigma ng ilog ng kasamaan ay third class at kalahati sa kanila ay tumakas sa takot, kung gayon marahil mayroong ilang katotohanan dito. Binigyan ng katwiran ni Shakian ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabi na mayroon siyang mas maraming panloob na enerhiya kaysa sa kanyang mga kasama at ito ay may malaking papel. Pinuri ni Hyupong ang bata. Tiningnan niya si Shakian bago at kahit na ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay average, ang kanyang insight at inner energy ay kahanga-hanga. Alam ni Dopang na karaniwan kapag ang isang tao ay nakikilahok sa isang tunay na labanan sa ganoong batang edad, ang kanyang katawan ay nagiging manhid. Ngunit si Shakian ay nakipaglaban ng kalmado at pinamunuan ang mga mandirigma. Taos-pusong naniwala si Dopang na ang batang Shakian ay magiging isang pangunahing figure sa hinaharap. Nagpa siya si Sak na ipagdiwang ang tagumpay at nagbigay sila ng feast bilang pasasalamat sa mga pagsisikap na ipinakita ng kanilang mga kaibigan mula sa faction. Lumapit si So kay Shakian at sinabi na siya ay nasa isang ganap na naiibang liwanag at ito ay walang anuman kumpara sa ginawa ng mga singers. Binati rin ni Nasang at Siran si Shakian sa kanyang tagumpay at inamin din ni Sai na minamaliit niya siya. Ang mga lalaki ay nakaupo sa isang mesa at lahat ay masaya tungkol sa tagumpay. Gayunpaman, ang maliit na si Zhu lang ang nawawala. Si Ju ay nakaupo mag-isa sa pintuan ng bulwagan kung saan nagaganap ang banquet. Bigla, binuksan ni Shakian ang pinto. Tinanong siya ni Ju kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ay hiniling ni Jujo kay Shakian na itago ang lihim na gumamit siya ng bamboo crossbow dahil ang paggamit ng isang nakatagong sandata sa isang prestihiyosong faction ay nakakahiya. Sumagot si Shakian na sa totoo lang nanalo sila dahil sa henyo na bata at kung wala siya ay patay na sila. Ngunit idinagdag ni Shakian na nakalulungkot na kailangan nilang itago ito bilang isang lihim. Ngunit hindi bababa sa kinilala ni Shakian si Ju at hiniling na magsaya siya. Nagpasalamat si Zhu sa kanya at sinabi na ang dakilang tao ay hindi siya kundi si Sakin. Tumawa si Sakin at sinabi na sa wakas ay napagtanto niya ang kadakilaan ng kanyang nakatatandang kapatid at idinagdag niya na hindi siya dapat mainggit dahil siya ay maswerteng gumamit ng miracle cure at kung tatanggapin ito ni Shu, magiging pantay siya sa kanya. Nagulat si Ju at tinanong kung anong uri ng miracle medicine iyon. Sumagot si Shakian na oo, ang isang martial artist ay may mahirap na kapalaran, ngunit gaano man ito kahirap, pinapasimple ng gamot ang lahat at nagbibigay daan sa iyo na malutas ang anumang problema. Sumagot si Ju na kung ang mundo ay ganoon, magkakaroon ng maraming martial artists. Kaya pagkatapos ay tinanong kung ano ang sasabihin niya kung nakuha ng kanyang nakatatandang kapatid ang gamot. Pagkatapos ay sumagot si Ju na kung totoo iyon, hindi lamang siya ang kanyang nakababatang kapatid, kundi pati na rin ang kanyang subordinate, at umaasa siya na maaalala ni Shakian ang pangakong ito. 2 araw mamaya, isang pulutong ng mga tao ang nakatayo sa mga gate ng lungsod. Isang lalaki ang lumapit at tinanong siya ng isang gwardya tungkol sa layunin ng kanyang pagbisita. Sumagot ang lalaki na dumating siya upang batiin ang tagumpay dahil gusto niyang magbigay ng regalo sa 14th accompanying sword. Inihayag ni Goping sa kanyang mga lalaki na ngayon ay tuturuan niya sila kung paano makitungo sa mga tao. At ipinaliwanag niya na kapag tumatanggap ng regalo, kung humingi sila ng pabor, mas mabuting tumanggi dahil para sa isang Taoist ang pagiging inquisitive ay tabo. Ang isang tao ay dapat laging tumanggap ng katamtamang mga regalo. At kung ang mga regalo ay mahal, ang saloobin sa kanila ay maaaring magbago.
Gayun din, kung ang tono ng isang tao ay nangangako ng anuman, kinakailangan na iwasan ang taong iyon. Ang pakikipag-usap sa isang faction na tulad ng sa kanila ay isang mabigat na pasanin. Ang mga lalaki ay sumama kay Gopong upang tumanggap ng mga pagbati at regalo. Ang ilan ay dumating mula sa Sichuan. Ang ilan ay dumating lamang upang ipahayag ang pasasalamat at magbigay ng mainit na mga salita. Pinuri ng ilan ang Lotus Squad. Ang mga regalo ay iba't iba upang umangkop sa panlasa ng lahat. Minsan kaaya-aya, minsan hindi gaanong. Ngunit naghihintay si Shakian para sa isang tao lamang na lumitaw. Alam ng bata na dapat ay nasa isang lugar siya dito. Naghihintay siya para sa Merchant King na si Lee. Ang bata ay gumawa ng maraming bagay upang tulungan siya at hinihintay niya siyang lumitaw. Bigla, isang lalaki ang lumapit at bumati. Sinabi niya na nagkita silang muli. Tumingin si Shakian at naalala na ito ang maliit na mangangalakal, ngunit tiyak na hindi siya. Maaaring binago niya ang kanyang pangalan, ngunit ang kanyang hilig para sa pera ay katumbas lamang ng dami ng taba na mayroon siya. Gayun din, ang kanyang napakalaking pagmamalaki na kahit na kailangan niyang harapin ang Mermaunion, hindi siya atras. Hindi bababa sa naintindihan ni Shakian na hindi siya kikilos tulad ng isang ordinaryong mangangalakal at hindi magkakaroon ng average na katawan. Nagpasya si Shakian na kapag natapos na ang lahat, tiyak na kailangan niyang suriin ang visitor's book. Sa oras na ito, sinabi ng mga ngalakal kay Gopong na narinig niya ang balita at natuwa na karaniwan kapag pinag-uusapan ang mga swordmasters, ang Hosen faction ay tumataas sa itaas ng lahat. Sumagot si Gopong na marami na siyang nakausap na tao, kaya siya ay lumilihis. Humingi ng ilang oras ang mga ngalakal, ngunit sumagot si Gopong na oras na para siya ay umalis. Hiniling ng mga ngalakal na ihinto siya at hinawakan si Gopong sa kamay. Hinawakan siya ng mga gwardya. Nagsimulang sumigaw ang mga ngalakal na alam man lang nila kung sino siya. Nagsimula siyang sumigaw na siya ay isang mandirigma ng Kayan Branch Union, ang organisasyon ng mga gold merchants, at na siya ang pinuno ng isang maliit na asosasyon ng mga ngalakal na tinatawag na Gold Merchant Organization, at ang kanyang pangalan ay Lee. Tila nagliwanag kay Shakian. Umuwi si Merchant Lee na balisa, ngunit pinigilan siya ni Shakian at bumati. Ang mga ngalakal ay labis na nagulat. Humingi ng paumanhin ang mga ngalakal sa kanya para sa gulo na kanyang idinulot at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya dito, kung ito ay isang utos mula sa 14th Swordsman. Sumagot si Shakian na ginawa niya ang desisyong ito ng mag-isa at na mayroon siyang negosyo sa mga ngalakal. Iminungkahi ni Shakian na maglakad sila sa ibang lugar at doon mag-usap. Sumang-ayon ang mga ngalakal. Nadama ni Lee na mayroong isang bagay doon at ito ay amoy pera, kaya masaya siyang sumunod sa lalaki. Iminungkahi ni Shakian na laktawan ang walang kabuluhang pag-uusap at magsimula sa negosyo at hiniling sa mga ngalakal na magsalita ng malaya. Sinabi ni Sai Aiken na ang mga deal ay karaniwang batay sa tiwala at pag-uugali. Malinaw na naintindihan ng bata na kung kailangan niya ang tulong niya sa hinaharap, mas mabuting magtatag ng isang pantay na relasyon. Tinanong ng mga ngalakal kung ano ang ibig sabihin ni Shakian sa negosyo. Sumagot ang bata na interesado siya sa negosyo na iminungkahi niya. Sumagot si Lee na sa totoo lang kahit siya ay hindi naisip na mayroong anumang espesyal tungkol sa isang maliit na mga ngalakal na tulad niya at hindi niya naintindihan kung bakit ipinagkatiwala ni Shakian sa kanya at idinagdag niya na sa lahat ng posibilidad si Shakian ay dumating doon nang hindi ipinapalam sa 14th Sword Escort at ang iba pang mga miyembro ng Lotus Squad ay nagsabi na mayroon siyang isang kawili-wiling panukala. Ang mga ngalakal ay labis na interesado ngunit idinagdag din ni Shakian na gusto niyang malaman muna ang tungkol sa kanyang negosyo. Sumang-ayon siyempre ang mga ngalakal. Sinabi ni Lee na tinatawag niya itong isang negosyo upang maging mas seryoso, ngunit sa katotohanan walang espesyal tungkol dito. Ibinenta nila ang pinakasikat na produkto, kanin, ngunit ang buong punto ay gusto ni Lee na ibenta ang kanin bilang military provisions. Pagkatapos ay sinabi ni Shakian na lumalabas na kailangan niya ng pagkakataon upang maging isang military merchant. Tinanong ni Shakian kung kailangan niya ng suportang pinansyal. Sumagot si Lee na maayos iyon at nakailangan nila ng tulong ng ibang uri. Sinabi ni Shakian na handa siyang makinig. Sumagot si Lee na ang tanong ay medyo sensitibo at hiniling na makinig siya hanggang sa dulo.
Pagkatapos ay sinabi ng mga ngalakal ng direkta na kailangan nila ng mga koneksyon gaano man niya kailangan ng pahintulot para sa military trade. Hindi makukuha ng mga ngalakal ang buong isa ngunit maaari niyang ihanda ang isang bahagyang isa. Sumagot si Shakian na hindi siya magagalit sa pag-uusap kaya maaaring magsalita ang mga ngalakal at hindi siya huhusgahan ng bata hanggang sa marinig niya. Pagkatapos ay tinanong ng mga ngalakal na bilang isang miyembro ng Lotus Squad, dapat ay binisita ni Shakian ang lugar ng pulong kung saan matatagpuan ang pinuno ng kayong branch kasama si Kapungam. Kinumpirma ng bata. Pagkatapos ay inakala ng mga ngalakal na alam niya ang tungkol sa salungatan sa guho at hiniling kay Shakian na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga lugar na pinutol o nagkaroon ng problema sa muling pagbibigay ng supply. Mula sa narinig ni Shakian, ang kasakiman ni Lee ay hindi biro. At ang isa na unang tumulong sa mga ngalakal ay abnormal din. At sa paghuhusga mula sa sitwasyon, humihingi siya ng impormasyon na dapat ay lihim. Naintindihan ni Shakian na ang Merchant King ay hindi isang tao na maaaring makilala ang mabuti at masama. Ang salitang ginto sa pangalan ng organisasyon ay hindi walang dahilan. Siya ay interesado lamang sa pera. Inaasahan ni Shakian ito. Sinabi ni Shakian sa mga ngalakal na maaari siyang tumulong, ngunit ito ay limitado sa wanted district. Sumang-ayon siyempre si Lee. Idinagdag din ni Shakian na karaniwan ay tatanggi siya ngunit sa palagay niya alam ng mga ngalakal ang dahilan. Nagpasalamat ang mga ngalakal kay Shakian sa pakikinig at sa totoo lang nagulat siya na ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga balikat pa rin at ngayon ay sinabi ni Shakian na dumating na ang oras para sa kanyang panukala. Nangako ang mga ngalakal na makikinig. Hindi ito itinago ni Sik at agad na tinanong kung alam niya ang tungkol sa Triple Sublime Mine. Agad na napagtanto ng mga ngalakal na ito ay isang libingan na naglalaman ng mga kayamanan ng Three-Eyed Phantom Thief. Inihayag ni Shakian na ang prutas na kinain niya ilang taon na ang nakakaraan ay orihinal na natagpuan sa isang libingan, hindi sa isang underground cave. Tinanong ni Shakian ang mga ngalakal kung ano ang naisip niya tungkol dito. Nakita ni Lee mula sa mga mata ni Shakian na hindi siya nagsisinungaling. Sumagot ang mga ngalakal na kung ang kayamanan ay talagang umiiral, paano plinano ni Shakian na ihatid ang lahat ng mga kayamanan na iyon nang walang sinuman na makapansin? Imposible iyon. At nagpatuloy siya na si Shakian ay isang miyembro ng Lotus Squad at hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Ngunit si Lee ay isang ordinaryong mga ngalakal at tiyak na papatayin siya ng mga magnanakaw. Sumagot si Shakian na hindi na kailangang kunin ang lahat, isang napakaliit na bahagi lamang, at hiniling kay Lee na magtipon ng mga tao, at kasama nila, si Shakian ay pupunta sa kayamanan at kukuha lamang ng pinakamahalaga. Idinagdag din ni Shakian na dapat itago ng mga ngalakal ang lihim na ito, at pagkatapos ay iminungkahi niya na ang unit ng militar ng Wanana ay ilagay ang pagpuno ng mga supply sa ilalim ng kontrol ng Gold Merchant Association. Sumagot ang mga ngalakal na naintindihan niya ang lahat at tinanong kung ang kayamanan ay talagang umiiral. Kung gayon bakit ipinagkatiwala ni Shakian sa kanya? Hindi masabi ni Shakian na alam niya ang hinaharap. Kaya sinabi niya na walang iba pang maniniwala sa kanyang kwento. At sinabi rin ni Shakian na wala siyang masyadong oras at naaalis siya bukas o sa susunod na araw. Nangako ang mga ngalakal na gagawin niya iyon. Alam ng mga ngalakal na kung ito ay totoo, ito ay isang seryosong bagay. At kahit na hindi ito ang kayamanan ng Three-Eyed Phantom Thief, ang pagkuha ng supremacy sa isa sa military trade ay sulit. Si Shakian at ang mga ngalakal ay gumawa ng isang deal. Kinabukasan, ipinaalam ni Gopong sa kanyang mga lalaki na kailangan nilang bumalik sa Hosen bukas. Kaya, kailangan nilang maghanda. Tumakbo si So kay Gopong at tinanong kung hindi ba sila pupunta upang makita ang Shaolin Temple, ang Mutant Faction, o ang Neuram Branch. Inaasahan ni Shakian na ang maliit na bata ay makakarating sa isang kasunduan, ngunit sumagot si Gopong na gusto din niyang ipakita sa kanila hanggat maaari. Ngunit anuman ang mangyari, magiging mahirap. Nagsimulang sabihin si Sub na ang unang paglabas ng squad sa mundo ay para sa sightseeing at pagkakaroon ng karanasan at hindi dapat ganoon kadelikado. Sumagot si Gopong na sa kabutihang palad ay hindi sila nasaktan. Ngunit ang headquarters ay nag-aalala tungkol sa kanila at nagkakaisang nagpasya na ibalik sila sa bahay. Kaya walang pagpipilian. Ang mga iniisip ni Shakian ay nahahati sa dalawang panig. Sa isang banda,
ang pamilya ng hari ay inutusan din na bumalik kaya maaari siyang pumunta sa Chongqing. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maaaring hilingin sa Merchant King na sumama sa kanila. Kahit na pumunta sila sa Chongqing at nanakawan ang libingan, kailangan niyang bumalik sa Gu. Nagpatuloy sila pabalik pa rin. Sa oras na ito, sa ilog ng kasamaan, isang subordinate ang dumating kay Lord Cheyenne at sinabi na dumating ang balita na ang 14th Swordsman ay malapit nang dumating sa Yangtze River. Si Chan ay napuno ng galit at sinabi na kahit na ang pagpapatupad sa mga sumalakay sa Onin at tumakas ay hindi mapapayapa ang kanyang galit. At naisip ba talaga nila na makatakas sila ng walang pinsala? Sinabi niya sa kanyang subordinate na turuan ang mga Kosen bastards na iyon ng isang aralin at huwag bumalik na may masamang balita. Pagkatapos ng ilang oras, dumating si Gopong, ang mga lalaki, at ang pamilya ng hari sa daungan ng Yangtze River. Napansin ni Sak na kakaiba ang kilos ni Gopong at tinanong siya kung ano ang mali. Sumagot si Gopong na walang seryoso. Naisip lang niya na walang sapat na mga barko. Karaniwan sa oras na ito ng taon, maraming tao doon upang tamasahin ang kagandahan. Sumagot si Sak na si Gopong ay naging masyadong pagod dahil sa nangyari sa Winan at nakailangan niyang magpahinga. Bumantong hininga si Gopong at tinamasa ang kagandahan sa paligid niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa tubig at nagsimulang sumigaw. Sumigaw si Gopong para sa mga mandirigma ng Murya na protektahan ang Lotus Troop at ang pamilya ng hari. Hindi maintindihan ni Sak kung ano ang nangyayari. Bigla, ang mga armadong tao ay lumitaw sa cliff. Sinabi ng isa sa kanila na ang 14th Swordsman ay talagang may matalas na amoy. Tumalon ang mga kaaway mula sa cliff papunta mismo sa kanilang barko. Napagtanto ni Sak na ito ang mga Pirates of the Nine Seas. Sinabi ni Gupon sa kanila na kung nalito sila sa kanilang barko sa ibang isa, pinatawad niya sila at inutusan silang umalis. Tumawa ang isa sa mga pirata at sinabi na nagkita na sila dati, kaya tiyak na hindi siya nagkakamali. Sinabi ng pirata na hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili sa huling pagkakataon, kaya hindi niya siya naaalala. Sinabi ng pirata na ang kanyang pangalan ay Yok at nagpasalamat sa bayad na natanggap niya kanina. Agad na nakilala ni Sunbi ang piratang ito. Alam din ni Sak na si Yok ay isa sa 100 Greatest Masters, ang Spearman of the Jumping Water. Napagtanto ni Gopong na ito ay talagang isang Spearman of the Jumping Water, at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa barkong ito. Sinabi ni Yok kay Guwaingong na makinig sa kanya nang maingat at na sila ang mga Pirates of the Nine Seas, ang mga tagapagbantay ng Yangtze River. Mula pa noong sinaunang panahon, kung may gustong tumawid sa ilog, kailangan nilang magbayad ng bayad. Ngunit pinabulaanan sila ni Gopling sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na mga magnanakaw at hindi nagbayad ng bayad. Nagsimulang sumigaw si Shakian na ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Sumagot si Yok na hindi sila ang nagtangkang labanan ng Lotus Squad at ang mga matigas na ulo na bata ng pamilya ng hari. At ano ba ang sinabi ng mga batang iyon na bigla na lang silang hindi makikipagtulungan sa mga pirata at itinutok ang kanilang mga espada sa kanila. Sinabi ni Sang sa kanyang tiyuhin sa oras na ito na tila may nangyayari at hindi mukhang hahayaan lang sila ng mga taong ito na umalis. Tinanong ni Dapang kung bakit masyadong kakaunti ang mga barko sa daungan. Sumagot si Yok na ang batang dugo ng Merm ay mainit at natural na magkamali nang hindi nalalaman ang balanse ng kapangyarihan. Inulit muli ni Yok na ang teritoryo ng ilog ay ang teritoryo ng mga Pirates of the Nine Seas at na nagdudulot sila ng problema at sa makatuwid sila bilang mga tagapagbantay ay nagpo-protekta sa kapayapaan at batas ng ilog. Inutusan ni Yok ang pag-atake at walang sinuman ang maliligtas. Sinagapang at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi ang hawakan ng linya. Hindi maintindihan ni Shakian kung ano ang nangyayari. Tumalon si Sabi pasulong at sinabi kay Shakian na magtago sa likuran niya. Walang naintindihan si Shakian. Kung nakikipaglaban sila sa Jumping Water Spearman, hindi niya kailanman malilimutan. Hindi ito nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, nagsama-sama si Shakian at napagtanto na hindi ito ang oras upang mag-isip dahil nasa isang ganap na kawalan siya sa labanan na ito. Malinaw na naintindihan ni Shakian na kailangan niyang tulungan ang 14th Swordsman, ngunit hindi siya maaaring mamatay dito. Sa oras na ito, si Sir, So, at Zu ay nakatayo sa tabi. Ang isa sa mga pirata ay sumigaw na huwag. Patayin ang mga babae.
Bigla, tumakbo si Shakian at sinaktan ng isang pirata na malapit. Tinawag ni Shakian siya na kapatid at hiniling na mag-ingat siya. Sumigaw si Sunbi na baliw si Shakian. Sumagot si Shakian na tutulungan niya si Gopong, kaya hindi na kailangan na ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Nagtungo si Shakian patungo sa kanya at sinubukang pigilan siya at sumigaw na hindi niya dapat gawin ito at inalok na sumama sa kanya. Nagsimulang umatake si Shakian sa mga pirata. Hindi maintindihan ni Sak at ng lahat sa paligid niya kung ano ang nangyayari at kung paano niya ito ginagawa. Bumaling si Shakian sa mga pirata at sinabi na wala siyang oras, kaya hayaan silang lahat na umatake ng sabay-sabay. Ang isa sa mga pirata ay sumigaw na siya ay isang ganap na idiot at inutusan na patayin ang lalaking ito ng mabilis upang hindi siya magmukhang isang tao. Inatake ng mga pirata ang bata, ngunit humawak siya ng napakahigpit. Sumigaw si Shakian sa mga mandirigma na hindi na niya kayang takpan ang lahat at hiniling sa kanila na mag-focus sa depensa, hindi sa pag-atake. Nagsimulang gamitin ni Shakian ang diskarte ng Light Sword Mewa, ngunit hindi inaasahan ng bata na kailangan pa rin niyang masanay dito. Pinanood ng mga pirata ang labanan mula sa cliff. Sinabi ng isa sa kanila na dapat bigyan ng babala ang kapitan tungkol dito. Sumagot ang isa pa sa kanya na naisip ba talaga niya na ang Spearman of the Jumping Water ay matatalo sa tubig. Si Yok ay nakikipaglaban kay Gopong sa oras na ito nang bigla niyang napansin na ang kanyang mga subordinate ay nahuhulog mula sa espada ng ilang bata. Matapang na nakipaglaban si Gopong, ngunit bigla, nagsimulang manginig ang kanyang espada. Alam ni Yok na sa paghahambing, ang kanyang martial art ng Spear of Unshakable Water ay nag-neutralize ng panginginig, na nagiging kakilakilabot. Sapat na ang natutunan ni Yok tungkol sa kamanghamanghang swordsmanship ng Hosen, ngunit nagpasya siyang oras na upang magpasya kung sino ang mananalo sa pagitan niya at ng 14th sword. Alam ni Gopong na masama ito. Alam niya na tinatasa pa rin siya ni Yok, at kung lumaban siya ng buong lakas, hindi magtatagal si Gopong. Bigla, ang katawan ng kanyang subordinate ay lumipad sa ibabaw ni Yok. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, si Shakian ay nakatayo sa likuran niya at binati siya. Tinanong siya ni Dapang sa pagtataka kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Shakian na naintindihan niya ang kanyang damdamin. Ngunit ngayon ay hindi ang oras dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin ng mga pirata sa cliff. Sa oras na ito, sinabi ni Sir kay Gopong na hindi siya maniniwala dito. Ngunit sinira ng batang master ang karamihan sa mga pirata. Itinulak siya ni Sang pabalik at sinabi na masyado siyang nakarating. Labis na nagulat si Yapong at sinabi na kung makakalabas sila ng buhay, pag-uusapan nila ito mamaya. Sinabi ni Shakian na tutulong siya, ngunit pinigilan siya ni Gopong at sinabi na mas mabuti para sa kanya na huwag makialam. Idinagdag niya na alam niyang itinago ni Shakian ang kanyang tunay na lakas, ngunit ang kaaway ay masyadong malakas at kung makikialam si Shakian, kung gayon sa halip na tumulong, haadlang lamang siya at hiniling na iwanan si Yok sa kanya. Nagpatuloy si Dapang sa pakikipaglaban kay Yok. Ngunit si Yok ay malinaw na may kalamangan sa kanya sa tubig at nagpakita ng magagandang diskarte sa spear. Nagsimulang tumawa si Yok at sumigaw na ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay walang silbi. Sinipa niya ang sahig ng barko at ang barko ay umindayog sa gilid nito. Nahulog si Gopong at sinamantala ni Yok ang sandali. Hindi makatayo si Shakian at manood na inaatake. Inatake niya ang pirata. Nagalit si Yok at nagsimulang sumigaw na siya ay isang conceited child. Sinabi ni Shakian na tumigil na siya. Nagtipon si Shakian ng lahat ng kanyang lakas at ginamit ang diskarte ng Noonspit ng Mewa Thrust at pagkatapos ay isang flurry ng Mewa attacks. Ngunit hindi tinolera ni Yok ang ganoong mga antics ng matagal. Ginamit niya ang diskarte at nagsimulang paikutan ang buong barko sa clockwise sa tubig. Ang spear ay lumilipad ng diretso patungo kay Shakian, ngunit napagtanto ng bata na ito ang kanyang pagkakataon. Lumipad si Yok patungo kay Shakian nang may buong tiwala sa kanyang tagumpay, ngunit hindi niya inaasahan na ang espada ng bata ay hahawakan ang kanyang spear. Sa oras na ito, gumawa si Gopong ng isang pag-atake kay Yok habang hinawakan ni Shakian ang pag-atake. Pinuri siya ni Gopong at sinabi na gumawa siya ng isang mahusay na trabaho. Pinaalalahanan ni Gopong ang Kop Ekman na siya ay naging walang ingat. Hindi makapaniwala si Yok na natalo siya.
Ngunit pagkatapos ay tinanong niya muli kung ano ang tinawag sa kanya ni Gopong at inihagis niya ang kanyang spear ng diretso sa kanya. Na-miss ni Yok ang katawan ni Gopong, ngunit sinira niya ang barko sa dalawang halves at nagsimulang gamulong ang lahat sa tubig. Halos hindi lumutang si Sak sa tubig. Ang isa sa mga mandirigma ay sumigaw para sa kanya na lumangoy sa kanya. Inutusan ni Gopong ang lahat na hawakan ang bato na iyon. Tumangi si Gopong at tinanong kung nandoon ang lahat. Nagsimulang sumigaw si Sioyon na hindi niya makita ang kanyang kapatid na si Sikyan at Zu. Nagsimula silang sumigaw ngunit walang tugon kahit saan. 3 linggo mamaya sa guho, hindi makuha ni Merchantly ang sapat na pera. Naglakad-lakad siya kasama nito, niyayakap ito, hinahalikan ito, at sinasabing mahal niya ito. Alam niya na may utang siya kay Mr. Saki at isang malaking utang. Kung hindi dahil sa kanya, nananatili siyang likang someone's ass. Gusto ng mga ngalakal na bayaran siya pabalik, ngunit si Shakian ay wala na sa mundong ito, kaya hindi niya ito magagawa. Nagsimulang umiyak si Lee at sinabi na kung si Shakian ay maaaring muling ipanganak, bibigyan niya siya ng silver coins. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan at nagsimulang sabihin na ang silver coins ay masyadong marami at wala nang sakin sa mundong ito. At paano magagamit ng isang patay na tao ang pera? Kaya nagpasya siyang magdasal na lang at halos nakalimutan niya ang pangalan ni Shakian para sa dasal. Bigla, isang subordinate ang pumasok at sinabi na isang martial arts master ang gustong makilala siya. Tinanong ni Lee kung mukhang mayaman siya. Sumagot ang subordinate na mukha siyang ganap na walang pera. Pagkatapos ay tinanong ni Lee kung sinabi niya na siya ay kabilang sa ilang sikat na asosasyon. Sumagot siya na siya ay isang wanderer. Pagkatapos ay sinabi ng mga ngalakal na paalisin siya. May kumatok sa pinto at nagtanong kung maaari siyang pumasok. Pinayagan ito ni Lee. Ngunit sa sandaling nakita niya kung sino ang pumasok, lumaki ang kanyang mga mata. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.